Halos minura ko yung Diyos during that time. Ang dami mong kukunin sa akin, nanay ko pa. Yung buong buhay na naniniwala sa akin, sa pangarap ko. Nakakampi ko, kinuha mo. Dapat ako na nga lang kinuha mo eh. Paano ka nagkaroon ng kaisipan sa murang edad na nagkaroon ka ng mataas na pangarap? Unang-una yung mama ko, boss. Pagdating sa mama ko eh. Sobrang bait kasi ng mama ko. Kapatid ko, hindi na naniniwala sa akin. Tatay ko, hindi na naniniwala. Kahit puro katarantaduhan na yung ginagawa mo sa buhay, palakol lahat ng grades mo, lagi sinasabi ng mama ko, makakabawi ka rin. Kaya nung nawala siya, biglang bumaksak yung buhay. So hindi niya na-experience yung buhay na dapat gusto mo sana ipa-experience? Hindi pa ako tapos eh. Madami pa ako gagawin sa'yo. Hindi talaga pwede ma. I know that your mom is so proud of you. Sigurado yan. Kung nandyan siya, nanonood siya sa'yo, sobrang proud. Kapag ka pinanganak kang mahirap, ay mamamatay kang mahirap. Yan ang sabi ng maraming tao. Kasi nga naman, kapag ka mahirap ka, ang hirap makakita ng oportunidad na magdadala sa'yo upang magtagumpay ka sa buhay. Kaya naman ngayon, may inimbitahan kami na galing din sa hirap ng buhay. Nakatagpo siya ng oportunidad na nagdala sa kanya sa tagumpay. So hindi ko na patatagalin, isa sa mga distributor, seller ng Salveo Well Products, ang ating bossing, Boss Abby de la Cruz. Welcome, boss! Nababanggit ko yung mahirap na buhay. Ano ba ang background ni Boss Abby? Ang tatay ko ay isang security guard. Yung nanay ko, minsan naglalaba and then nagluluto ng ulam. 4 kami magkakapatid. Ako yung pangatlo. During that time, 3 pa lang kaming babae. Ako yung taga-akit sa bubong. Ako yung naglalagay ng mga malalaking gulong sa taas ng bubong para hindi liparin. Ako yung bunso. So ako yung inuutusan ng mama ko lagi na umutang sa tindahan. Bibili ng isang latang sardinas, isang miswa, sasabawan ng marami para pumasya sa aming magkakapatid. Yung hirap na talaga na susumpa mo na. Nangangarap ka na paglaki ko, hindi pwedeng ganito. Nakatikim nga ako, boss, ng Jollibee, 3rd year high school na ako. Parang 6 years old pa lang ako, pangarap ko na matikman yung Chicken Joy. Kasi hindi ko alam yung lasa. So pa nagpapabili ako sa mama ko, ang lagi sinasabi ng mama ko, ibibili natin ng 1 meal ng Chicken Joy. Pag binili ko sa palengke ng gulay yan, tsaka sardinas, 2 kainan na natin. So nung 3rd year high school ako, nasa private school ako, talagang ginapang ng tatay ko kasi nasa Christian school ako kahit di kaya. Nag-birthday yung classmate ko, nagpakain sa Jollibee. So yung unang tikim ko ng Jollibee, hindi ko makakalimutan yon. Kasi pwede nang lulukin eh. Pero di ko nilulunok kasi ninanamnam ko yung lasa. Na ganun pala kasarap yung Jollibee. So pagdating ko, sinabi ko yun sa mama ko na natupad ko isa sa pangarap ko. 3rd year high school. Nakatikim ako ng regular yum, boss, hamburger, 4th year high school. Nag-birthday ulit yung kaklase ko. Yun ulit. Pwede nang nguyain. Durog na sa bunganga ko pero hindi ko nilulunok. Kasi nilalasap ko yung lasa. Ang lagi sinasabi ng nanay ko, paano kaya yaman di ka nag-aaral mabuti? Ang sabi ko, hindi ko alam. Pero sabi ko, magiging masipag lang ako. Alam ko yayaman ako paglaki ko. Yun ang paniwala mo? Yun ang paniwala ko. Pag kinumpir mo ako sa mga kapatid ko, ibang-iba ako. Kasi lahat ng kapatid ko matatalino. Talagang panag-aral, sunugan ng kilay. Pag graduation, umaakit yung parents ko balik-balik sa stage eh. Kasi sa dami ng awards. Dami medal? Oo, ang daming awards. O ikaw, ano inabot mo? Loyalty. Kasi simula grade 1 hanggang grade 6 doon ka nag-aral. Oo. So may loyalty award ka. After nun, uuwi na yung parents ko. Pagdating ko, wala na eh. Kasi alam nila, walang aabutan na award. Ay, yung mga kapatid mo? Nasa top 10, best in gantong subject. Graduate pa isang kapatid ko, valedictorian. So sabi ng mama ko, walang mangyayari sa'yo pag hindi ka nag-aral mabuti. Ang sabi ko lagi sa mama ko, hindi talaga kita kaya bigyan ng medal. Pero pang ulam, itong 2 araw kaya ko ibigay. Ganon na sinabi mo sa nanay mo? Yes, may ulam tayo. Nag-start ako magtrabaho. 9 years old ako, boss eh. Kasi pag humingi ka ng piso sa nanay ko, may palo, may kurot, may sermon pa, piso lang. So kumakat ako sa mga kapitbahay. Ako nagtatapon ng basura nila. 9 years old ka? Yes! So kada plastic ng basura, piso yon. Pero kulang pa rin. Bakasyon, batang laman ng Bikutan Market sa Taguig. Isa ako sa nagbubuhat ng mga isda ron. Ilang taon ka nito? 9, grade 3. Maliit pa yung katawan ko. Pero kasi pag dumating yung mga sa palengke, yung mga alas 2 o alas 3 sa madaling araw, darating yung delivery ng maraming isda. Oo. Nasa banyera yun. Kakawitin namin yun ng bakal. Hihilain namin. Tutulungan mo lang ilagay doon sa pwesto. Magbubuhat ka, so malangsa, bibigyan ka 50, 20, pero may isda ka pa. Kunyari, mga 2 kilong galunggong. Mga ganon. So pagpunta ko, uwi ko sa bahay, umaga pa lang, sabi ko sa kanya, itong mga isda, kaya natin ma. Pwede mo ipaksiw, pwede mo iprito, pwede mo isarsyado. So marami tayong ulam na magagawa dito. Yun lang yung kaya ko ibigay. Kababae mong tao, paano mo nagagawa yun? Ginawa ko lalaki ng tatay ko, boss. Kasi wala talagang masa. Kumbaga sabi nga ng tatay ko, pag lumaki ka, di ba hindi ka matalino, bobo ka. Hindi pwedeng bobo ka, tamad ka. Mamimili ka lang. It's either bobo ka o masipag ka. Ibobo ka, kaya sipagan mo paglaki mo para may mangyari sa'yo. Kumbaga bata pala ko, iniisip ko paano talaga gumawa ng pera. Kasi nakikita ko yung mga klase ko, may kotse, may yaya. Nakita ko gusto ko yung buhay na yun. Kasi baon pa lang, Pringles, picnic, kisses, pang mayaman. Ako choknut nga, hirap na hirap pa ako. So sabi ko,
ko, paglaki ko, magpapayaman talaga ako kasi gusto ko yung buhay na ganun. Paano ka nakarating ng private school? Squatter lang kayo. Yun nga, boss eh. Grade 3 na ako, yung may utang pa kami ng grade 1 eh. Pero pinilit kayong itawid ng mga magulang Yes, ninyo. boss, sobra. O sa abot ng makakaya nila. Nakagraduate ka ba? Ano, boss eh, pag-graduate ko ng high school, tinapat ko yung mama ko. Sabi ko, ayaw ko na mag-aral. Magtatrabaho na lang ako. May in-applyan ako isang mall. Nag-apply akong janitor. Ang sabi, kailangan daw at least 2 years course sa Ang college. janitor, 2 years course? Yes, during that time. That was 1998. So, umalis ako. Sabi ko, sinagot ko pa yung HR. Ba't kailangan nyo pa ng college? Eh, magdadakot lang naman ako ng mga ihi, tsaka pinagpunasan ng pit na ng customer nyo sa CR. Lilinisan ko lang naman pinagtalsikan ng ihi dyan. So, yun daw talaga yung requirement. So, bumalik ako sa mama ko. Sabi ko, man, mahirap pala talaga. Ang dami kong tinik na university, boss eh. Mga state university kasi walang pera eh. May entrance exam, tama? Ang bilis ko matapos eh. Kasi kahit basahin ko, hindi ko din malam yung sagot eh. Ba't pa ako magpapakahirap? So, sinambahan ko lang. Shade. Mama ko, very supportive sa akin. After nun, mga 2 weeks, 3 weeks, meron ng result. Pupunta ka dun din. Eh, ang De La Cruz eh. Ang dami, baka nandito ko lang. Sabi ko, mawala ako dyan. Kasi kung nandyan ako, De La Cruz, Abigail, A pa lang. Dapat ako una sa alphabet. Wala. So, sabi ng mama ko, paano ka mag-aaral? Until sa may LRT EDSA station, di ko makakalimutan niya, may nag-aabot ng flyers. No entrance exam, enroll agad. Naka-vocational naman ako sa college. Ang problema, per sem is 10,000. So, sabi ng tatay ko, saan ako kukuha niyan? Mga kapatid mo, walang binabayad sa school. Ganyan. Ikaw, yan, magbabayad na naman tayo. 16 years old ako during that time. Nag-working student po ako sa Kenny Rogers Baclaran. Unang trabaho mo? Yes, na talagang legal na empleyado. Buti natanggap ka. Eh, janitor nga, hindi ka qualified. During that time, nag-open ang Kenny Rogers Baclaran sa mga working student. So, sa Pasay din yung school ko, pwede ko lang lakarin. So, as a working student, what is your experience? Nagamit lahat ng experience ko sa buhay na mahirap. Kasi sa ibang empleyado, mahirap sa kanila yung trabaho. Sa akin, ang dali lang. Basic sa'yo. Basic? Kasi sanay ka sa... Yes, sa hirap. Oo. Grade 3 pa lang ako, kapal na ng kalyo ko sa kamay eh. Sa kanila, mahirap. Sa akin, ang dali. Kaya lahat ng station na ikot ko, nagba-back-to-back crew of the month ako dun. Yun yung nabibigay ko sa mama ko na award. Ma, may award ako late lang, hindi sa school, pero sa work. So after niya, may mga napuntahan pa rin po ako mga fast food chain, factory worker din po. Hanggang na-regular ako, pero naisip ko na hindi pa rin ako yayaman sa ganito eh. Although na na-regular ako, contractual, wala pa rin yung pag-asa ko na 24 years old ako, naisip ko na binalikan ko yung pangarap ko ng bata ako na parang minsan nasasangla ko pa nga yung ATM ko eh. Para lang talaga may pambigay ako sa mama ko. So nag-abroad ako, 25 years old ako, nakapag-abroad ako sa Korea. Napunta ka ng Korea? Yes, 5 years ako sa Korea. Pero nakagraduate ka ng college, hindi na? Nakagraduate to, 2 years, ginapang ko yun. Natapos mo yung vocational mo? Yes, boss. Paano ka nagkaroon ng kaisipan sa murang edad na nagkaroon ka ng mataas na pangarap? Unang-una yung mama ko, boss. Pagdating sa mama ko eh. Sobrang bait kasi ng mama ko. Kapatid ko, hindi na naniniwala sa akin. Tatay ko, hindi na naniniwala. Mama ko, very supportive yung mama ko sa akin. Na dumating sa point na kahit puro katarantaduhan na yung ginagawa mo sa buhay, palakol lahat ng grades mo, lagi sinasabi ng mama ko, makakabawi ka rin. So sabi ko sa mama ko, gusto ko dumating sa time na makabawi ako sa kanya. Isa po yun sa pinanghugutan ko na gusto ko i-travel siya, gusto ko sa bilhan ng sariling bahay, sariling kotse, na hindi namin nagawa nung bata ko. Kaya nung nawala siya, biglang bumaksak yung buhay ko. Nung namatay yung mama ko, ilang taon ka na? 11 years ago. So, mga 33. During that time, tinawagan lang ako ng kapatid ko, pumunta na ako ng ospital. So, pagdating ko sa emergency room, patay na yung mama ko, inatake sa puso. Wala ka pang pera na? Kumita ako, tas lumagapak ako ulit sa negosyo. Pag ganun-ganon eh. So, hindi niya na-experience yung buhay na dapat gusto mo sana ipa-experience? Hindi ko ganun na ibigay, pero naparamdam ko sa kanya. Kasi napalaki ko yung tindahan, nabibigyan ko siya ng financial support every month, pero hindi pa ako tapos. Kumbaga kulang. Kasi during that time na namatay siya, bagsak ulit yung negosyo ko. Nung nakita ko siya sa ospital, kinagat ko pa yung paa eh. Hindi ko alam ba't ganun yung initial kasi nakita ko wala agad dugo eh. Binuhat ko pa, kinalug ko pa eh. Nasabi ko, hindi pa pwede. Madami pa akong gagawin sa'yo. Kasi nagalit ako sa Diyos noon. Galit na galit ako sa Diyos. Halos minura ko yung Diyos during that time. Sabi ko, ang dami mong kukunin sa akin, nanay ko pa. Dapat ako na nga lang kinuha mo eh. Dapat ako kinuha mo, minura ko yung Diyos. Galit na galit ako 2 taon. Galit na galit ako sa Diyos. Iniisip ko, mabait yung nanay ko. Ang daming masamang tao sa labas. Ba't hindi sila yung namatay? Ba't yung nanay ko pang napakabait? Yung buong buhay na naniniwala sa akin, sa pangarap ko, nakakampi ko, kinuha mo. Pupunta ako everyday sa puntod niya. Nakamotor lang ako noon. Kasi bagsak negosyo ko eh. Pinakausap ko yung nanay ko kamadaling araw. Sinabi na lang sa akin nung guard doon sa sementeryo, ma'am, uwi ka na, hindi na talaga pwede. Ilang years yun, boss. After 5 years, doon ka na may purpose pala talaga lahat. Hindi lahat na nangyayari sa buhay mo na ngayon ay bagsak ka, lugmok ka, lahat ng problema nasa iyo. Is hindi pala yun para bumitaw ka sa kanya. Nakaka-inspire yung story ng buhay mo kasi maraming mga anak ngayon ang nanonood na maaaring matanda na rin yung mga magulang nila. Parehas kayo ng pangarap na gusto sana nila na mabalikan nila yung mga magulang nila. Pero ang malaking challenge is hanggang ngayon wala pa rin sila. Sa maliit na mga pamamaraan
paraan, paano nila po pwedeng iparamdam sa mga magulang nila na buhay pa ngayon yung pagmamahal nila? Ako, unang-una, boss, kung wala ka pang pera, yung time. Ibigay mo yung time mo. Kasi yung pera, pwedeng kitain yan. Ako, yun yung mali ko, boss. Yun yung pinagsisihan ko. Sobrang busy ko sa negosyo. Kung saan-saan, halos buong Pilipinas nalibot ko para mag-build ng network ko during that time. Yung nanay ko nakalimutan kong ilabas. At the same time, habang binibigyan nyo ng time, magkaroon talaga kayo ng goal sa buhay na hindi po pwede na mawala yung parents ko nang hindi ako nakakabawi sa kanila. Kaya nga lagi ko sinasabi, bilisan mong yumaman dahil hindi mo alam kung hanggang kailan pa andyan ang mahal mo sa buhay. Pero ang hirap kasing umasenso at yumaman, lalo na nandito ka sa Pilipinas na kulang at walang oportunidad. Paano yun? Sabi nila, wala daw pera. Sobrang daming opportunity dito sa Pilipinas. Dito? Yes, sobrang dami, boss. Paano mo nasabi? Kasi dito pa lang, kumbaga sabi ko nga, nung bata ako, kung na ano na tong gantong age na ang dami nang pwedeng kumita online, sana 16 years old pa lang ako, may ganto na eh. Siguro, bago ako mag-20, multi-millionaire na ako. Sa sobrang daming way para kumita ngayon online. Kayang-kaya mo kumita, kayang-kaya yumaman dito sa Pilipinas lang. So, ibig sabihin, yung mga taong nagsasabi na walang oportunidad, hindi lang sila naghahanap ng oportunidad. Yes, boss, pwedeng hindi sila naghahanap ng opportunity dahil hindi sila naniniwala na merong malaking opportunity na pwede ka yumaman dito sa Pilipinas. Nandun talaga sa paniniwala mo eh. Yung iba kasi nakagisna na nila eh, na ang trabaho, yun lang talaga ang source of livelihood nila or source of living nila. Eh, hindi nila alam, may option pala ngayon ng pagninegosyo, may option pala ngayon ng pag-online, may option pala ngayon ng pagbablog, pagko-content. Ang dami ng opportunity ngayon eh. Ang nagiging problema na sa marami, naging komportable sila doon sa naiintindihan nilang paraan ng pamumuhay, which is pagtatrabaho. Sabi ko nga lagi, ang pinaka-powerful species na ginawa ng Panginoon is tao. Bakit? Lahat ng kaya mo o gusto mong matutunan, binigay sa'yo yung ability ng Panginoon para matutunan yan. Yung 24 hours na binigay sa'yo, nakastart na yon. Binigyan ka na naman ng Diyos ng pag-asa para gumawa ng mabuti at magsipag ngayong araw para maabot ang pangarap mo. Kung hindi mo siya gagamitin ng mabuti, talagang matatapon lang yon. Time is money. So kung natatapon yung time mo araw-araw sa wala kang ginagawang kwentang kabuluhan, natatapon pera. Kaya hindi kayo mayaman. Nagkataon lang na ako, sumubok ng sumubok. Ikaw, isang beses ka palang nahirapan, nag-quit ka na. Ako kasi pa nag-failed ako, may attitude akong ganun eh. The more na nabubugbog ako ng problema, the more na manggigigil ako eh. So, ibig sabihin, kailangan mo mag-fail para maging successful ka? Kasi minsan, hinihingi mo sa Diyos 1,000,000. Eh yung effort mo pang 10,000. Eh, paano kaya yaman? Hindi ibibigay. Ang galing. So, dahil milyon-milyon ang kinikita mo sa pagbebenta, ano na naipundar mo? Nakabili naman ako ng sasakyan. Simple lang, boss. May Wigo ako, boss. Then may Terra ako, boss. And then yung binigay ng company na cash, na fully paid na BYD na hybrid car. Yung si Lion? Yes, si Lion 6, boss. Tapos, ilan ang hulugan dyan? wala, boss. Binili ko lahat yung cash. Binigyan ka ng company ng sasakyan? Boss. Fully paid? Yes, boss. Brand new din, boss. Yun nga yung masarap eh. Nagsipag ka na, kumita ka na ng malaki, binigyan ka pa ng libreng kotse. Sana all. Ano pa naipundar mo dyan? Nakabili rin ako ng lupa na Casa Antipolo. Cash din? Yes po. Ang hilig nyo sa cash, no? Kasi ang dami ko naging kotse. Lahat pina-assume ko eh. Trauma ako doon. Sabi ko, pag hindi ko kaya bilhin ng cash, di ko bibilhin. So yun, boss. Tapos, nakapundar ako ng maraming ginto eh. Ginto? Mahilig po ako sa ginto. Nakabili nga ako kay Bustoyo. Yun yung isa pa sa investment ko. So may goal kasi ako na bago ako mag-retire o bago ako mag-senior, kailangan may 10 kilong ginto ako. Kasi anytime, good as cash yun. Liquid agad yun eh. Unlike pag mga lupa, gano'n, ang hirap ibenta kung kailangan mo ng ano eh. Hindi pa gano'ng kabilis mabenta. So, nag-invest ako talaga sa gold. Wala pa akong bahay, boss eh. Pero marapit na yun. Galing ng tawa mo, no? Ako, pinapakita ko lang naman araw-araw na masipag ako eh. Maraming tao ngayon na nanonood, lalo na ng video na to, na maaaring meron silang istorya ng kagaya ng buhay mo. O maaaring na-stuck na sila ngayon sa abroad. Yung iba naman, na-stuck na sa pagiging empleyado. Nakakatakot kasing mawalan ng trabaho eh. Bakit ako susugal sa pagninegosyo? Nakakatakot talaga kung wala kang option, nang wala kang gagawin. Kung mag-stuck ka dyan, mas nakakatakot kasi na dumating sa point na magre-retired ka, magninegosyo ka rin. What if magnegosyo ka na habang bata ka, at least mag-field ka man, malakas ka pa, makakabangon ka pa. Unlike magninegosyo ka rin, pag retired mo, yung retirement fee mo, ipapasok mo sa negosyo, 99% yan, boss, magpipild ka. Bakit? Sa negosyo, kailangan mo ng experience. Wala akong kilala nagnegosyo na isang tayo pa lang pumutok agad o nagkaresulta. Kung meron man, maliit na percentage siguro sa buong mundo. So, kailangan mo kasi ng experience. Sa pagninegosyo, ang puhunan, secondary na lang yan eh. Ang number 1 dyan, dapat kaalaman, learnings, and experience
umaga pumutok ka. Kaya kung nandiyan ka pa, stuck ka pa sa pagiging empleyado, pwede ka naman mag-empleyado muna, then mag-side hustle ka ng negosyo. At ang malupit dyan, ay habang nag-empleyado ka, kumikita ka sa side hustle mong negosyo, kung yung side hustle mo lumaki versus doon sa kinikita mo bilang empleyado, that's the sign, mag-resign ka, mag-full-time ka na sa negosyo. Yun ang tama. Yun ang pinakatamang sinabi mo sa buong buhay mo. Isipin mo, napaka-perfect ng proseso na yun. Kaya ka kasi natatakot, wala kang effort na ginagawa. Pero kung kahit papano, habang nagtatrabaho ka, nagbebenta ka ng kahit ano, ma-experience mo lang yung pagnenegosyo, balang araw mag-e-evolve din yan. Kasi ako naniniwala that everything that we do, along the way, habang nagko-consume ng time yan, nagko-consume ng experience yan, at nagko-consume din ng growth yan. Doon din papunta yan. Lahat magiging part ng evolution ng mga ginagawa mo. Pero ito naman yung tanong ko sa'yo, boss, no? Kasi nababanggit mo kanina na galing ka sa hirap. Marami ngayon na nanonood na nandyan sa mga ganyang klase ng kalagayan at hindi na sila nakaalis. Ano naman ang paraan para makaalis sila sa ganong sitwasyon? Unang-una, boss, kailangan mag-iba sila ng isip, ng mindset. At the same time, hanggat kaya mong umalis sa community na yon, kailangan umalis ka. Kasi nga, kung sino nga yung kasama mo araw-araw, yun ka eh. Kailangan mong sumama sa community na naniniwala na kahit mahirap ka, lugmok ka sa kahirapan, kaya mong magbago ang buhay. Doon mo marirealize na mayroon palang gantong opportunity na pwede pa talagang magbago yung buhay mo. Pag binigay naman ni God yan, okay na to, pasado na to, nabigay ko na ng requirements, at lahat na ipasa, bam, sa'yo na yan. So lahat ng tao, pagpapalain, depende sa kung ano ang ginagawa nila dito sa lupang ito. Ngayon, ito yung pinaka-importanting tanong ko sa'yo. Kung nabubuhay ang nanay mo ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ito na yung anak mo. Ang daming hindi naniwala, pero ikaw yung naniniwala. At sobrang thankful ako kay God na ikaw yung binigay niyang nanay sa akin. Hindi ako hihiling ng magulang na mayaman. Kahit ganyan yung nanay ko, paulit-ulit man akong ipanganak, ikaw pa rin ang pipiliin kong nanay. Yung anak mo na dating hindi mo pinagmamalaki, kung nabubuhay ka lagi mong isisigaw yan, anak ko yan. Thank you so much for that wonderful experience. And I know that your mom is so proud of you right now. Sigurado yan, kung nandyan siya, nanonood siya sa'yo, sobrang proud anak ko yan. This is now your opportunity. Hi guys, my name is Abby De La Cruz, isang legit distributor ng Salveyo Barley Grass. Kung gusto mong kumita habang nasa bahay ka, ikaw man ay tambay, nanay, empleyado, estudyante, OFW, ito na yung chance mo na magkaroon ng online business gamit ang dropshipping business ng Salveyo Barley Grass. Napakaganda na umpisahan mo ito at tutulungan kita kung paano mo aralin ang negosyo online at habang nasa bahay ka o nasa abroad ka. Sa mga naghahanap ng legit distributor guys, pwede kayong mag-visit sa aking mga FB pages sa Salveyo Barley Grass by Abby De La Cruz as sbg.ph by Abby De La Cruz at sa aking personal account sa Facebook, Abby De La Cruz. ABI De La Cruz. And my cellphone number is 0919-00-26169. And sa lahat ng mga nakapanood ng video na to, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming salamat and God bless sa inyo lahat.